everyone. Welcome to the Divine Discussions podcast. So this is Nick. I'm here with my co-host Ate Karen. So hi everyone. Since this is the month of May, we will talk about something special. This is our episode number what a mother's heart. So what do you remember? Ano ba yung naalala mo when you heard the word mother? So pag mother, marami tayong pwedeng ano yun, no, parang when it comes, pag narinig natin siya, ang daming papasok sa isip natin. Pero sa akin, pag narinig ko siya, Tagalog, ilaw ng tahanan. Kasi 'di ba they really bring light sa home natin. And of course, yung kapag sinabing mother, dun talaga yung care, yung pag-aalaga po, yung pagmamahal. Yes. Pag naalala ko yung salitang mother, ang naalala ko naman is yung pure, yung selfless love ng mga mami natin. So yung mga sacrifices nila, yung unconditional love nila. Ayun. So, ano naman yung naaalala mo sa mami mo kung paano when we talk about, di ba, syempre Mother's Day, all about mommy. So, ano yung mga special moment mo with your mom? So, ayun natin, growing up, even hindi kami magkasama sa iisang bahay, every time na susunduin niya ako dun sa bahay ng lola ko, walang moments na hindi siya magluluto. Ipagluluto niya yung favorite ko o kaya favorite namin ng magkapatid ko. And up until now, pag umuwi siya galing abroad, nakikita ko na dun niya pinapakita yung love niya, service niya sa pagluluto sa amin. Mas prefer niya na hindi kami kumain sa labas at siya yung mag-prepare para sa amin. And also, isa rin sa masasabi ko sa mama ko na napaka-supportive. Na alam mo yun natin, even malayo siya, talagang tina-try niya hard na ipakita yung love and yung support niya. Na kung ano yung gusto ko, like nung college ako, ano yung gusto kong course, anong gusto kong school, o di kaya kapag may mga lambing tayo na gusto ko nito, gusto ko yung mga material things. As much as she can, talagang ibibigay niya. So, yun, yung isa yung mga yun sa memories ko sa mama ko na very loving, masarap magluto, and of course, supportive. Ako naman, ang naalala ko syempre sa nanay ko, no? Kasi nung bata pa kami, nag-work pa siya. So, recently lang din naman nag-retire yung mami ko. So, yung nanay ko nga, ano siya, super alaga niya, super organized niya. Simula nung gusto niya laging prepare lahat. Ayun, ganun yung ugali ng nanay ko. Sobrang organized, sobrang generous din niya. Na, alam mo yun, yung parang kahit nga laging sinasabi ng tatay ko sa amin na mothers knows best. Yun yung tagline namin sa kanya sa bahay. Mothers knows best. Which is true naman talaga na Amen. yung mga mami talaga natin, alam nila kung ano yung the best para sa family niya. So yung nanay ko ganun din siya. Chine-check niya lagi kung ano yung mga kailangan namin, and even kahit malaki na kami ngayon ng kapatid ko, at ganun pa rin siya, inaalagaan pa rin niya kami na ano na hindi natatapos nga yung yung role role ng niya. mami, no, kahit Nakakatuwa. matanda ka na. So ayun, sobrang blessed ko syempre sa mami ko na ganun yung experience ko sa kanya, ganun niya, she know yung care niya na kahit nga nung bata pa kami, kahit na busy siya sa work, gabi na siya nakakauwi. Pero mini-make sure niya na meron siyang time for us. Mini-make sure niya na lahat ng kailangan namin nandyan. Everything is prepared, everything is, ano yan, yung, ano, nakahanda na siya lahat. Ultimo yung mga, ano namin, Hands-on pa din, hands-on no? pa rin kahit na, ano, nag-work na siya. So, yun yung isa sa mga, something special siguro dun sa, ano, sa akin, sa nanay ko na, ayun, super super caring niya, super generous, super loving, ayun nga na minsan kahit na lagi siya na 'pag kunyari may bibilhin sa labas or sa kung magmo-mall kami, mas uunahin niya na kami yung ibili bago siya. Sobrang ano yun, sacrifice nung mother na Opo. kami yung lagi niyang nasa isip. Lagi Kami tayong yung kinuuna yung ng mga magulang natin, nanay natin. So, ganun talaga yung love sa atin ng mga nanay natin. Nakaka-admire sa ate in a way kasi siyempre ako noon before nung hindi pa ako nanay, hindi ko maintindihan yung role ng isang magulang, isang nanay na strict, na pagbabawalan ka sa ganito, ganyan. Na yun nga, even di kami magkasama, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Tapos, so parang limited ka pa din. Pero nung naging mama na ako, doon ko nakita na, yung mga bilin pala, yung mga sinasabi pala nila,
mas doon ko nakita yung value nung mga advices, yung mga payo nila sa atin, yung mga utos nila sa atin na nung naging nanay ako, mas doon ko po na-appreciate yung mga nanay. Hindi lang yung nanay ko, but lahat ng mga nanay. 'Di ba iba-iba yung klase ng nanay dito sa mundo, but nanggagaling sila sa isang ano lang, sa isang bagay, which means yung love nila para sa atin, kaya sila gano'n. Na ngayon nai-experience ko din na pinagbabawalan ko si IC sa mga ganitong bagay kasi nagki-care ka, kasi mahal mo, ayaw mo siyang mapahamak, 'di ba? Saka sa Proverbs 31 nga ate, sa verse 28, her children rise up and call her blessed, and her husband also, and he praises her. Many women have done excellently, but you surpass them all. So sabi sa the Living Bible, sa verse 29, there are many fine women in the world, but you are the best of them all. Amen. Yes, talaga, amen. The best talaga ang mga mom. The best in their own way. Kung masasabi natin na meron tayong the best mom, the best nanay, the best mama sa buhay natin. Oo, the best talaga yung mga mommy. Kasi pag binasa natin yung Proverbs 31:15-26, makikita natin doon yung characteristic ng mga mommy. Yes. From being a wife, tapos down to the very part na paano niya i-prepare yung family niya para sa mga anak niya. Yes. So, kabuuan talaga siya. And yung mga mommy, hindi lang siya nagki-care for us physically, pero nagki-care sila mentally, emotionally, nagsusupport siya sa bawat isa sa atin, lalo na yung spiritual. So, Amen. napakahalaga ng role ng mommy sa buhay nung mga anak nila at ng buong pamilya nila. Yes. Doon na yan nga, doon sa isang devotion ko last time, nabasa ko doon sa story ni Samson. Di ba? So, kung makikita natin doon, hindi siya pinangalanan, yung mommy ni Samson, hindi siya pinangalanan. Ang tawag lang sa kanya is Manoah's wife. Pero, pag binasa mo siya, inaral mo siyang mabuti, makikita mo napaka-significant ng role nung mother ni Samson sa buhay niya. Kasi yung role ng mother ni Samson, nakita doon kung paano siya nag-submit kay God, dun sa asawa niya, kung paano din sa simula't-simula pa lang nung binigay ni Lord yung instruction sa kanya na do not eat this, do not drink yung mga wine or anything na unclean, do not eat. So nakita pa lang doon pa lang, sa simula pa lang, pinakita na doon yung obedience ng mother doon sa kay God, na pinakita niya na gusto niyang protektahan, gusto niyang sundin si Lord kasi gusto niyang yung bata na binigay sa kanya ni Lord, yung blessing na natanggap niya kay Lord kasi di ba barren siya. So blessing talaga na magkaroon ng anak, para miracle siya. So ayun, nung time na pinagbubuntis pa lang niya si Samson, yun nga yung instruction sa kanya ni Lord na wag tong kainin, wag mo what if, di ba? Paborito pala niya yung grapes. Paborito pala may niya. limit May siya limit siya, pero may boundary siya. Pero para dun sa anak niya, kay Samson, ginawa niya yun. Kasi doon niya pinakita, doon pa lang, yung love, yung care niya. Bukod dun sa, kasi alam niya na may purpose yung anak niya. So, yung binigay siya ni Lord, binigay ni God, yung anak na yon sa kanya kasi may purpose si Lord. So, kung imagine mo, kung lahat ng mga mommy, mani-realize nila na yung anak na binigay sa kanila ni Lord is a blessing and may purpose si Lord. May calling. So, ganun niya pinag-ingatan. Doon pa lang, habang nasa sinapupunan pa lang niya, minake sure niya na magawa niya to, ma-obey niya si Lord. Para paglabas ng anak niya, pag nag-grow siya, makakasunod siya kay Lord. And makikita natin doon, hindi lang siya physically, pero spiritually, pinag-ingatan niya yung anak niya. So, I believe na yung bawat mommy, di ba, sabi nga nila, the best yung gusto niya para sa mga anak nila. And isa din sa mga pangarap ng mga mommy is magkaroon ng magandang buhay yung mga anak nila. Pero lagi nga nire-remind sa atin na isa sa pinakamahalagang pamana ng isang magulang is yung relationship with God. And I believe na ito din, bilang example, na siya din, pinakita niya kung paano sumunod sa kay Lord. No? So, I believe na ganun din, yung maging share din ng mga mommy, no? Na makita nila na si Lord may maganda siyang plano sa anak niya, sa pamilya nila. And matutunan nila na mag-obey kay Lord and makita nila yung calling and purpose nila. Kasi malaki talaga ate, yung role ng, di ba, hindi lang kahit
sabihin mo na, 'di ba dalawa yung parents, pero parang isa sa pinakamalaking talagang compare do'n sa the other one, yung nanay, eh, 'no? Oo. Kasi hindi pa pinapanganak, siya na yung nag-aalaga, nag-aalaga. tulad nga nung sa nanay ni Samson. Napakalaki nung, role, responsibilidad lang nung nanay sa buhay nating mga anak, 'di ba? And they are nurturers. Parang 'pag Yes. sinabing nanay, born talaga silang nurturer. Oo, na parang ang galing mag-alaga, ang galing Oo. mag-asikaso. Yun nga tulad Parang ng normal na normal sa oo, kanila. parang So, parang basic. biglang lumalabas Oo, lang yun siya, 'di yan ba? natural, 'di ba? Parang nasa dugo na kung paano sila kinreate ni Lord, Oo. amazing. Oo, mga nanay. Grabe talaga. Though ate, hindi siya easy. Hindi easy na ang role ng mga magulang, but it becomes, kumbaga mas nagiging magaan siya with partnership with God. God, yes. Amen. Yung pag-partner mo kay Lord na hindi ka isang nanay na nagpapalaki ng anak mo mag-isa or hindi lang asawa mo yung katuwang mo. Yes. Katuwang mo si Lord, siya yung nagbigay nung 'di ba siya nagbigay nung baby, siya nagbigay nung buhay, nung kakayahan, kaalaman, nung kalakasan na dapat every nanay makita nila na partnership 'yun. Yung pagiging nanay nila sa pagpapalaki dun sa bata na partnership siya with God. Yes, amen. Necessary siya. Oo, napaka-importante talaga nun sa bawat aspect ng buhay natin, 'di ba? Si Lord dapat yung ka-partner natin. Amen. Even sa pagpe-prepare dun sa family natin, sa pagpe-prepare dun sa mga anak, Yes. 'di ba? Kasama si Lord, siya kailangan natin yung guidance, yung leading ni Lord, yung wisdom. Yes. Kasi kung sa atin lang, minsan hindi pala yun yung the best. Akala natin the best na siya para dun sa mga bata, pero hindi pala siya yung the best. Pero kaya kailangan nating mag-inquire kay Lord, ano ba yung calling niya, ano ba yung purpose magiging purpose ng anak niya. Yes. So, yun, preparation din, no? Maganda siya na ma-prepare din yung heart ng mga bawat mommy, yung ma-realize nila na yung hindi sila mag-isa sa pagpapalaki. Kasi mahirap siya, di ba? Hindi siya madali na magpalaki ng ng anak, no? Pag nagkasakit siya, mag-worry ka. Pero marirealize mo na si Lord, may ka-partner ka, hindi ka Amen. nag-iisa. Yes. Along the way, sa lahat ng mga pinagdadaanan nyo or mga worries mo, syempre, about the future. Pero Yes. si Lord, nandyan siya. Agapay. Yes. Gumagabay siya. So, just need to inquire kay Lord, trust in the Lord. If kailangan ng wisdom, if kailangan ng strength or yung grace ni Lord, available yan to those who call, di ba? In the name of the Lord. And I believe naman si Lord, yung nagbigay siya ng mga anak, it's a blessing. Yes. Diba? It's, parang, I can say po, as a nanay ngayon, bilang magulang na, bilang isang ina, na it's a privilege na, alam mo yun, sabi ko nga ate, di ba, parang di ba sa'yo, isa ikaw sa mga nauna kong sabihan na, yung pinakita ko yung pregnancy test, na kinakabahan ako at first, pero nung parang unti-unti na-realize ko, una, takot yung ko, kasi, hindi ko, may something may nabubuong buhay dito sa tiyan ko, sa sinapupunan ko. And slowly, nare-reveal sa akin na amazing work ni Lord, pagkilos ni Lord na ginagamit ka niya to nurture a life din. Na, yun nga ate, dun ko mas na-realize na may purpose. Diba? It's a blessing. Though, syempre, pag first time mom, kaya pag umpisa naman talaga sa lahat ng bagay, nakakatakot, may fear, diba? Pero, continue the faith, continue to ask to the Lord. Saka, yun, lagi kong, kasi sa Bible plan, sa mga Bible app, diba, may mga plans siya. So, lagi ako nag-search lang para sa mga nanay. And one thing na talagang dala ko up until now, don't mama alone. Sabi doon, don't mama alone kasi kasama mo si Lord. Na hindi mo kailangan na lahat, 'di ba? Although lahat pa ikaw gagawa gagawin mo para lahat sa anak mo, pero hindi ka mag-isa doon. Tulad nga ng na-mention mo ate, along the way kasama mo si Lord sa lahat ng proseso. Walang bagay na hindi ka sasamahan ni Lord sa pagpapalaki or sa in-entrust niya sa'yo. Kaya di ba nga sabi nila, a mother's love is like a reflection of God's love. Amen. Kasi makikita talaga natin doon kung paano yung pagmamahal, isa silang daluyan ng love ni God. Amen. Nakakatuwa, isa silang blessing talaga sa family. Makikita kasi natin doon yung heart
katulad ng heart ni Jesus, 'di ba? Yung heart to serve others, yung heart, yung compassion nila, na wala silang hinihinging kapalit, yung unconditional love, yung care nila talagang sobra-sobra, all out yung pag-care nila. 100, parang Oo, 101%. yung 'pag tinitignan nila yung mga anak nila, there's always compassion. Yes. There is always yung love talaga. Sobra yung gustong-gusto nilang i-hug lagi, i-kiss lagi. Yung parang gano'n sila, yung 'pag tinitignan nila yung mga yung anak nila, parang puro love yung nakikita nila. Despite sa mga ugali, di ba? Despite din sa mga siyempre hindi naman maiiwasan yung mga katigasan ng ulo. Pero even gano'n pa din, yung love nila hindi nawawala. And yung mas lalong nagpo-pour out yung love nila. Nakikita natin do'n na kahit anong mga misunderstandings, no? Yung love nila, yung paggabay pa rin nila, yung pagko-correct nila, naging nando'n. Di ba kahit matanda na tayo, nararamdaman pa din natin na para tayong baby, love pa din nila. So yung kumbaga ate, there's so much love to give na binibigay sa atin ng mga nanay natin. Ganun din to. Kaya talagang isa silang daluyan ng love ni God. Yes. So napaka-blessed natin na meron tayong mga mom na binigyan talaga tayo ni Lord ng mom to guide us, to lead us, to take care of us. Yes. Kaya yung alam mo yung sinend ko sa inyo na reels ni ate na parang konting kibot pa lang nung bata, hanap na nila, mama, mami, mama. Ayan, so kasi ganun natin sila hinahanap. So ganun yung importansya ng buhay ng mami. So we are so thankful sa every mga mami na doon, and even dun sa mga mommies na gumagabay sa atin, yung hindi man natin sila biological mom, pero yung role nila sa buhay natin is mom. So thank you po. Amen. Thank you so much po. Very grateful na yung alam mo yun, na hindi na nakakamit ka ng tao na hindi mo man sila tunay na ina, pinaparamdam nila sa'yo yung pag-care sa anak, di ba? Nararamdaman mo na, uy, love yun ng mother, na even tawag mo sa kanila, tita, di ba sa church ate? Nakakaramdam ka ng love yun, galing sa, kumbaga, yung love na yun, it's a reflection of the love of God talaga. Even ang motherhood is not an easy, di ba? Hindi siya madaling calling, but still, they do everything para dun sa anak. Ginagawa lahat para sa atin. Kahit gaano sila mahirapan, sakripisyo talaga. Unconditional. Yung kahit ba, kumbaga parang yung mundo kaya tayong talikuran, di ba? Pero sila, ganun yung love ni Lord. Hindi tayo, parang walang makapag-separate talaga sa love natin. Hindi lang kay Lord, kundi sa mga binigay niyang nanay sa atin. So, an encouragement po for everyone, for every mommies or kung sino yung mga nagde-desire to be a mom, expectant, di ba? Na yung motherhood is a divine calling. Amen. May pagkatawag tayo doon, may purpose sa journey na yun. Hindi lang tayo magluluwal ng anak. Kundi merong purpose, meron tayong, kumbaga merong special role. Yes, may plano si Lord. That's why binigyan ka ng ganung responsibility. And yung binigay na responsibility na yun ni Lord, hindi ka niya hahayaan na mag-isa ka sa journey na yun. Na even nga, hindi ka pa nanay di ba? Nagde-desire ka pa lang, nagpe-pray ka pa lang. Kasama mo na si Lord. And hanggang sa ilabas mo siya, hanggang sa palakihin mo siya. You cannot say, mag-aalala ka. If you recognize na divine calling siya from the Lord ate. So ayun nga, you are not alone in this journey of motherhood, and the Lord is always with you. So God sees your efforts, God sees your tears, your triumphs, every time na may kinakaharap kang mga worries or mga problems sa family mo or sa mga anak mo kung paano sila papalakihin. Pero si Lord, lagi siyang nandyan para sa'yo. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. And as you walk this path of motherhood, He offers you His wisdom, His grace, and His strength. So, wag mag-alala yung mga mom. God is always with you. And He loves you. Yes. Kasi minsan, di ba ate, amigin natin, hindi natin lagi na-appreciate or nasasabihan yung nape-praise. Yung even the small things na ginagawa ng mga nanay natin. Na minsan, di ba, may tampo pala sila, ganun, na hindi sila na-appreciate. But,
know that you are appreciated. Yes. Diba? Na hindi man po palagi namin kayo sabihan how blessed we are, pero know na sa heart namin talaga, we are blessed. Yes, we are blessed to have. we are thankful, so grateful. Yeah. Kumbaga, they are also a gift from God. Yes, Regalo amen. yung mga nanay natin. Oo. Alam mo yun, yung uuwi ka na, namimiss ko nga yun yung uuwi ka na may food na, yung kumbaga, sarili mo lang iisipin mo. But, yeah, it's still a privilege na to be a mother, na ako naman yung gumagawa, na kumbaga, napulot ko din yun sa kung paano ako pinalaki. Oo, na ngayon, nagkaka-enjoy pala talaga ate na magluto para sa mga sa pamilya mo, na pag nasarapan sila, parang that's achievement. Yes. Yung parang sabi ko, "Masarap ba?" Tapos pag sabihin nilang, "Yes," parang ba yung bongga, parang feeling mo the best na the best ka, di ba? Parang kahit hindi ka perfect, feeling mo perfect. Yung mga ganong feeling. So, grabe yung role nila. It really matters. Yung mga Yes. magulang, mga nanay natin. So let's end with this verse. Sabi sa Proverbs 31:30 and 31, charm can be deceptive and beauty doesn't last. But a woman who fears and reverences God Amen. shall be greatly praised. Yes. Praise her for the many fine things that she does. These good deeds of her shall bring her honor and recognition from people of importance. Amen. Totoo, no? Yung mga, kaya talagang encouragement sa mga nanay na yung ginagawa nila is really a blessing sa atin. Yes. Na lahat ng ginagawa nila, wala pong nasasayang, na walang nawi-waste na effort sa lahat ng Yes. ginagawa nyo para sa amin. Kaya sobrang grateful kami. Who we are today, di ba? Kung sino tayo ngayon, malaking part sila. talaga sila. Yeah, amen. So, Amen. let us pray po. Samahan niyo po kami mag-pray for our mothers this Mother's Day. Lord, we thank you, Father, sa opportunity na to pray for every mothers, Lord God, who are listening, Lord, na siya maabot ng episode namin, Lord God. We thank you, Father, that yes, their hope is found in you. Salamat, Lord God, for the purpose you have given us. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga ina, Lord God. That's truly, Lord God, they are the light of every home, oh God. Sila ang ilaw ng tahanan, Panginoon. And thank you, Father, that you will continue to fill them, Lord God, with your joy, with your peace, oh God. And thank you, Father, that yes, their children, oh God, will rise up and call her blessed, oh God. Thank you, Father, that those who fear you, Lord God, women who fears the Lord is to be praised. At salamat, Panginoon, sa kanyang mga ginagawa in everything, Lord God, na ginagawa ng aming mga ina. Thank you, Father, that their labor is not in vain. Salamat, Lord, you see their hearts. You see, Lord God, yung kanilang mga desires. And we thank you, Father, that yes, you are faithful, Lord God, to meet, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Kalakasan sa bawat araw, Lord God. Wisdom, Lord God, na kailangan nila sa pagpapalaki, Lord God, ng kanilang mga anak at sa buhay, Lord God, sa kanilang pamilya. Salamat, Lord, that you will be always with them, oh God. Thank you, Father. Thank you, Father. And we praise you, Father, sa buhay ng bawat mothers, Lord God, sa bawat buhay ng aming ina, Panginoon. That yes, oh God, you be glorified, oh God, magnified sa kanila. And thank you that yes, oh God, your love will continue to flow sa kanilang buhay, Lord God. And yes, they are a blessing, Lord God. They are blessed, oh Father. They are favored, oh God. We speak, Panginoon, we speak favor, grace be upon them, Lord God. Wisdom and strength, Lord God, sa kanilang mga pangangailangan. Thank you, Father. Thank you, Lord God, for protecting them, oh God. And yes, oh God, as they continue, Lord, to walk in this path, Lord God, this motherhood, we thank you, Lord, that you will always be with them. Na hindi ka, Panginoon, magkukulang, anuman, Panginoon, ang mga pangangailangan, Lord God, sa anumang sitwasyon. Thank you, Lord, na ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, Lord God. To you, Lord, the glory, the honor, in Jesus' name. Amen. So again, happy Mother's Day sa lahat ng mga mommies, soon to be moms, and even yung mga aunties na mommies. Yes. And so you are appreciated and you are loved and you are truly a blessing to us. Yes. So thank you so much for listening for this episode. So we hope that you are encouraged, especially all the moms out there. You are amazing and you are a wonderful woman of God. So feel free to share this episode with someone who needs a little reminder of God's
love for them today. Amen. So, If you want to hear more from us, just follow us on our social media pages for updates and new episodes. So thank you for joining with us. Until next time, God bless. Shalom, everyone.